Magandang hapon mga bata! At dahil tungkol sa ating mga kabataan ang pinag-aaralan natin ngayon, pagpapatuloy pa rin natin ang ating pag-aaral tungkol dyan. Kung kahapon ay nalaman natin ang iba't ibang interes ng mga kabataan, ngayon naman ay pag-aaralan natin ang iba't ibang mga proyekto na isinusulong ng grupo ng kabataan dito sa ating bansa. Tara mga bata, samahan niyo ulit kami ni Lexter kasama pa rin si Compercy. Magandang hapon po, Compercy. Magandang hapon. Magandang hapon din po. Magandang hapon. Paano naman po makakatulong ang mga kabataan sa pag-unlad ng ating pamayanan? Alam niyo ba ngayon, napakaraming kabataan sa buong Pilipinas. Sabi nila, ito yung pinakamalaking generation ng kabataan sa ating kasaysayan. Ibig sabihin, sa panahong ito, ang kalahati ng populasyon ng ating bansa ay mga bata at kabataan. So, uunlad ang ating bansa at makakatulong kayo kung kayo bilang mga individual na kabataan ay maunlad. Paano kayo magiging maunlad? Magiging maunlad kayo kung mahusay kayo sa eskwela, may disiplina kayo sa sarili, malusog kayo at tumutulong kayo sa pamayanan. So, kung kayo bilang mga individual na kabataan ay magiging maunlad, kalahati ng bayan natin maunlad na. So, napakalaki ng papel na gagampanan ninyo. Paano naman po makakatulong ang mga kabataan sa ating lipunan? Ako, napakalaki ng pwedeng itulong ninyo para sa ating lipunan, di ba? Sabi nila, ang kabataan pasaway daw. Hindi daw sumusunod sa magulang, minsan hindi sumusunod sa mga guro. Siguro yung malaking tulong natin ay patunayan na hindi tayo pasaway. Na tayo ay gumagalang sa ating mga magulang, sa ating mga guro, sa mga lider ng ating pamayanan. Dahil sa ganung paraan, hindi na tayo magiging sanhipa ng mga problema, kundi mas makakatulong tayo para maisulong yung kaunlaran ng ating bansa. So siguro, ang mahalaga para makatulong tayo ay una, maging masunurin sa magulang, tapos pangalawa, maging masunurin sa ating mga guro at sa mga tagapamahala ng ating mga paaralan. Sa ganung paraan, masuunlad yung ating bayan. Ano-ano naman po ang mga proyekto na inilulunsad ng mga kabataan ngayon? Maraming ginagawang mga proyekto yung mga kabataan ngayon. Yung National Youth Commission, taon-taon may ginagawa kami na Search for the 10 Accomplished Youth Organizations o yung Tayo Awards. Sa pamamagitan nito, binibigyan natin sila ng pagkilala yung pinakamahuhusay na organisasyon ng kabataan. At nakakatuwa, no? Kasi napaka-meaningful, makabuluhan ng ginagawa nilang proyekto. Yung iba, nandoon para tumulong ayusin sa paglilinis, pagsasaayos ng kanilang community. Iba naman tumutulong doon sa mahirap na miyembro ng pamayanan. Noong nakaraang 2 taon, merong isang organisasyon, ang pangalan nila Angat Kabataan ng Taytay Rizal. Ang ginawa nila, inilinis nila yung isang maruming sapa doon sa kanilang community. Isa sila sa Tayo Awardees ng Pilipinas. At nung nilaban namin sila sa ASEAN Tayo o yung Association of Southeast Asian Nations na 10 Accomplished Youth Organizations, nanalo yung Angat Kabataan. Pinapakita lang na ang mga organisasyon ng kabataang Pilipino mahusay talaga kasi kahit sa ibang bahagi ng mundo, binibigyan sila ng pagkilala at hinahangaan sila. Ang dami palang mga proyekto na isinasagawa ang grupo ng mga kabataan. Karamihan dito ay makakatulong talaga sa mga kabataan at maging sa ating bansa. Pero sa kabila ng maraming activity na maaaring pagkaabalahan, may mga kabataan pa rin ang mas gusto ang iba't ibang bisyo gaya na lamang ng computer games. Mabuti pa, samahan niyo ulit kami bukas kung loloobin ng Diyos. Aalamin natin ang iba't ibang mga kinahuhumalingan ng mga kabataan ngayon at kung ano ang maidudulot nito. Hanggang sa muli, dito lang sa Bensi Vivo!